tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayan at biglaang kasunduan ang nilagdaan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang kanilang madugong digmaan, alisin ang ilang parusa sa ekonomiya at muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang paunang kasunduang ito na pinangunahan ni Pangulong Donald Trump at ng Iran ay naglalayong ibaba ang tensyon sa rehiyon habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong negosasyon ukol sa programang nuklear ng Tehran. Ito ay isang malaking balita para sa kapayapaan. Agad na ipatutupad ang deklarasyon ng tigil putukan matapos ang formal na paggawad ng lagda ng dalawang bansa. Ayon sa opisyal na ulat, kabilang sa mga pangunahing kondisyon ang pagpapahintulot sa Iran na malayang magbenta muli ng kanilang langis sa pandaigdigang merkado. Ito ay itinuturing na isang malaking konsesyon mula sa panig ng Washington upang mapanumbalik ang katatagan ng ekonomiya sa buong mundo. Ito rin ay magbibigay ng bagong direksyon sa kalakalan. Naganap ang pagpirma ni Pangulong Trump sa isang pisikal na kopya ng kasunduan habang siya ay naghahapunan kasama si French President Emmanuel Macron sa palasyo ng Versailles sa Pransya. Sa harap ng mga mamamahayag, kinumpirma ni Trump ang paglagda at agad na iniabot ang dokumento kay Secretary of State Marco Rubio sa gitna ng palakpakan ng mga opisyal na nagdiriwang sa mahalagang diplomatikong hakbang na ito. Ang okasyon ay naging sentro ng atensyon ng media. Sa Tehran naman, formal ding nilagdaan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang kasunduan para sa panig ng Iran. Ipinakita ng opisyal na ahensya ng balita ng Iran na IRNA ang mga larawan ni Pezeshkian habang hawak ang dokumentong may lagda nilang dalawa ni Trump. Bagaman seryoso ang mukha ng Pangulo ng Iran, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kahandaan ng bansa na simulan ng formal na pag-uusap upang maiwasan ang krisis. Ito ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Malaki ang naging kontribusyon ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif bilang pangunahing tagapamagitan sa pag-abot ng kasunduang ito. Sa kanyang post sa social media platform na X, ipinahayag ni Sharif na ang kasunduan ay may agarang epekto upang wakasan ang labanan. Ang kanyang aktibong partisipasyon ay nagpapatunay sa napakahalagang papel ng mga karatig bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong rehiyon. Ang kanyang diplomasya ay naging epektibo. Sa ilalim ng kasunduan, magsisimula ang 60 araw na palugit para sa mga negosasyon upang maabot ang pinal na kasunduan sa programang nuklear ng Iran. Layunin itong permanenteng wakasan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Trump na bukas pa rin ang pintuan para sa pagpapatuloy ng mga pag-atake ng militar sakaling hindi masunod ang mga napagkasunduang tuntunin sa loob ng panahong ito. Ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kasunduan ay ang mabilis na pagbibigay ng Estados Unidos ng mga waiver sa parusa laban sa langis ng Iran. Nangangahulugan ito na maaari nang ibenta ng Iran ang kanilang langis nang walang anumang harang sa merkado. Isang malaking hakbang ito dahil sa mga nakaraang kasunduan, ang pag-aalis ng parusa sa langis ay ginagawa lamang sa dulo ng mahabang proseso matapos mapatunayang sumusunod sila. Bago ang digmaan, umabot sa mahigit 46 na bilyong dolyar ang kita ng Iran mula sa export ng langis noong taong 2024. Ang pangunahing bumibili nito ay ang China na nakakuha ng murang presyo dahil sa pagbaliwala sa mga parusa ng Amerika. Ang pagbabalik ng malayang kalakalan ay inaasahang magpapalakas muli sa bagsak na ekonomiya ng Tehran at magbibigay sa kanila ng bagong pondo. Ang kasalukuyang kasunduan ay nagbibigay ng mas malawak na pribilehiyo sa Iran kumpara sa kasunduang nuklear noong taong 2015 sa ilalim ng pamamahala ni Barack Obama. Matatanda ang tinawag ni Trump ang lumang kasunduan na pinakamasamang kasunduan at tuluyan niyang tinalikuran ito noong kanyang unang termino. Ngunit ngayon, mas malalaking konsesyon ang kanyang ibinigay sa Tehran upang matigil ang digmaan. Sa kabila ng pag-aproba, nagbabala pa rin si Pangulong Trump na maaari niyang bawiin ang kasunduan anumang oras. Ayon sa kanya, ito ay isang memorandum of understanding lamang at kung hindi niya magustuhan ang takbo ng mga susunod na negosasyon, handa ang Amerika na bumalik sa pagpapakawala ng mga bomba at pagsasagawa ng mga operasyong militar laban sa mga pasilidad ng Iran upang tuluyang buwagin ang kanilang pamahalaan. Isa sa pinakamahalagang bunga ng kasunduang ito para sa buong mundo ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang makitid na rutang ito sa Persian Gulf ay daanan ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at natural gas sa daigdig.
Sa ilalim ng kasunduan, bubuksan ang kipot ng walang anumang bayad o toll sa loob ng susunod na 2 buwan na magbibigay daan sa malayang paglalayag ng mga barko. Dahil sa pagsasara ng kipot noong panahon ng digmaan dahil sa mga pag-atake sa mga barkong pandagat, sumipa ang presyo ng enerhiya sa buong mundo na nagdulot ng krisis sa pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang muling pagbubukas nito ay nakikitang malaking ginhawa sa pandaigdigang ekonomiya na magpapababa sa inflation at magpapanumbalik ng normal na kalakalan para sa mga bansa sa Asia at Europa na lubhang apektado. Kasabay nito, aalisin din ng Estados Unidos ang blockade na ipinataw sa mga pantalan ng Iran. Inaasahang babalik sa normal ang trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw. Gayunpaman, kinikilala ng kasunduan na maaaring kailanganin muna ang clearing operations upang sirain ang mga nakatanim na mina ng Iran sa karagatan para sa kaligtasan ng mga pandaigdigang komersyal na barkong dadaan sa lugar. Bukod sa pag-aalis ng parusa, nagbukas din ang pinto para sa pagbibigay ng hindi bababa sa 300 bilyong dolyar para sa muling pagtatayo ng Iran. Ang napakalaking halagang ito ay nakasalalay din sa progreso ng susunod na mga pag-uusap. Ito ay itinuturing na isa pang pambihirang benepisyo na nakuha ng Iran na tiyak na magiging paksa ng matinding debate sa Washington dahil sa laki ng halagang ibibigay sa bansa. Ayon kay Vice President J.D. Vance, ang mga bansa sa Gulf Arab ang magiging pangunahing mamumuhunan para sa pondong ito ng rekonstruksyon. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na mag-aatubili ang mga bansang ito na tulungan ang Iran, lalo na't marami sa kanilang mga sariling pasilidad ng langis ang winasak ng mga pag-atake ng Iran nung kasagsagan ng digmaan sa rehiyon na nagdulot ng matinding pinsala sa kanila. Nilinaw naman ni Pangulong Trump na walang ibibigay na kontribusyong pinansyal ang Estados Unidos para sa rekonstruksyon ng Iran. Sinabi niya na nasa ibang mga bansa na kung nais nilang mamuhunan doon sa hinaharap. Ang pahayag na ito ay naglalayong pakalmahin ang mga kritiko sa Amerika na tumututol sa paggamit ng buwis ng mga mamamayang Amerikano para tulungan ng isang bansa na itinuturing nilang banta sa seguridad. Isang napakasela na bahagi ng kasunduan ang pagtiyak sa integridad ng teritoryo ng Lebanon sa harap ng pananakop ng Israel laban sa grupong Hezbollah. Dahil ang Iran ang pangunahing sumusuporta sa Hezbollah, iginigiit ng Tehran na dapat umatras ang puwersa ng Israel sa ilalim ng kasunduan. Ngunit mariing tinanggihan ng Israel ang kondisyong ito na maaaring maging mitya ng panibagong kaguluhan sa rehiyon. Ang kasunduang ito ay itinuturing na isang malaking kabiguan para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nahaharap ngayon si Netanyahu sa matinding pambabatikos mula sa media, mga kalaban sa politika at maging sa kanyang mga sariling kaalyado habang lumalabas ang mga detalye. Matagal nang iginigiit ng Israel na hindi dapat bigyan ng anumang lunas o luwag ang Iran nang hindi tuluyang sinisira ang kanilang puwersa. Asahan din ng matinding oposisyon sa Washington hinggil sa kasunduang ito. Maraming mambabatas mula sa magkabilang partido ang bumatikos kay Trump sa pagbibigay ng napakaraming konsesyon ng walang malinaw na kapalit mula sa Iran. Sinasabi ng mga kritiko na ang pagpapahintulot sa Iran na magbenta ng langis ay nag-aalis ng pinakamahalagang alas ng Amerika sa mga susunod na negosasyon para sa pinal na kasunduan. Sa susunod na 60 araw, nakatutok ang mata ng buong mundo sa takbo ng mga negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Kung magtatagumpay, maaari itong maging simula ng bagong era ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ngunit kung mabibigo, muling babalik ang rehiyon sa madugong digmaan na may mas malubhang epekto sa buong daigdig. Magpapatuloy ang ating pagbabantay sa mga susunod na kaganapan dito sa World News.